Na kayong hit comedy movies, pero direct, how different or challenging ang gumawa ng isang vice ganda na pelikula? And why it took you so long before kayo nagkatrabaho? Before nyo gawin ang movie, ano ang request ni Vice sa'yo? So it's a three-part question, no? So una muna, how challenging is it? It is. It's definitely challenging because we're telling a story that is going to reflect the situation of so many Filipino families. But at the same time, we want it to be entertaining. And at the same time, siguro, more than anything, my concern was, how do I help Meme embrace the character in a way that she's also going to feel very comfortable. Because she confessed this to me, and I know that from the very beginning, meron siyang hesitation, meron siyang fears that she's going to be working with this brilliant cast of dramatic actors, and she's going to be involved in a lot of intensely dramatic scenes. But believe me when I say that Meme is a brilliant actor. Hindi niya lang na-realize yun, hindi niya lang pa na-embrace yun. And kasi paniniwala ko, and this is something I always say in my workshops, when you witness a comedian cry, is also the time that you witness true devastation. Alam niyo, yung kapag isang komedyante ang nagpaiyak at naiyak ka doon, mawawasak ka. Parang si Tito Dolphy dati, ilan na naman yung dramatic films niya, di ba? Tatay Kong Nanay, Markova. But those are the performances that stayed with us. And si Meme possesses that same kind of power. And as Bambi, she's funny, she's delightful, she's really funny. But at the same time, she's also heartbreaking and affecting. And to be able to balance those extreme emotions, it's no joke, hindi madali yun. And I can honestly say that Vice Ganda delivered and accomplished it with absolute mastery. Pero Vice, ang tanong, were you scared to get out of your comfort zone? I wasn't scared to get out of my comfort zone. I was scared to not deliver. So okay ka? Okay akong lumabas. Ang kinakatakot ko, yung hindi ko ma-deliver, hindi ko mapanindigan. Kaya I had to make sure na madi-deliver ko to at mapanindigan. Kaya kalakip nung takot ko, kailangan kong kumilos. Kaya nag-request ako kay Direk June. Ano yung request ni Vice sa'yo? Yun ang tanong dito, before nyo gawin yung project. Nag-workshop kami. Nag-workshop What kind of workshop? One day one-on-one workshop. Okay. Yun, kasama siya and si Tita Malu. Sabi ko, hindi ko kayang humarap dito sa mahuhusay ng mga aktor na to nang wala lang, nang yabang lang yung bit-bit ko. Hindi. I was so insecure and I thought it was okay. I acknowledged my insecurity at sabi ko, I needed to do something kasi alam ko namang merong lacking sa akin eh. Diba? Kaya-kaya ko na magpataway, gamay ko na yun eh. Diba? Kaya-kaya kong mag-adlib, kaya-kaya kong sumama sa pag nagbe-brainstorm sila at meron ako maibibigay. Pero yung drama, this is something new, kaya kailangan simulan ko siyang maunawaan, kailangan meron akong matutunan, kailangan meron akong maihanda sa sarili ko, sa katawan ko, sa utak ko, para pag dumating ako doon, hindi puro yabang lang yung bit-bit ko. Kaya it was a humbling experience kasi I knew for a fact na since day one, nung nakasama ko silang lahat, hindi ako ang pinakamagaling sa set na yun. At kaya kailangan kong atupagin yung matulungan ko yung sarili ko para at least makasabay man lang sa husay nila. Tita Malu, baka pwede ka mag-share? How was that workshop with Vice? Napaka-special. Naiyak ako. Oo, kasi alam mo yun, parang paghuhubad ng kaluluwa. So, maganda yun. Unang-una, ang ikinatuwa ko talaga, alam mo yung pagiging makatotohanan. Yung pag-amin sa ano ang meron ka ngayon, anong strength mo, anong weaknesses mo, ano ang gusto mong gawin. So it was a choice, it was a decision. And thank God that I am instrumental, no, sa kanyang pag-explore, sa kanyang discovery. At yun,
ramdam ko talaga yung kailangan kasi yung kaiguran, yung honesty, kasi lahat naman dyan kailangan manggaling sa isang katotohanan. Lumabas yun. So, doon talaga nabuksan siya kung madali yung comfort zone. Then it became uncomfortable kasi may uncomfortable moments sa workshop. Pero na-transcend, nalampasan at nakikita natin at sa tulong din, syempre, andun din si Direk, yung yung path na nagabayan ng mahusay, ng malinaw, mahusay at buong damdamin at totoo. At alam ko, nagtagumpay talaga sila. At makikita nyo yan, pagdating ng Pasko, yung revelasyon na yan. Sa bagong Vice Ganda. Kaya ang sarap din na, ang swerte ko kasi, bago pa gawin yung pelikula, nandun na si Direk at saka si Tita Malu to equip me bago ako magsimula. At sobrang laking biyaya na hindi lang ko siya kasama bago gawin, kasama ko siya habang ginagawa kasi nasa cast siya. So nandun siya to guide me all the way para abangan yung mata ko, abangan yung kinikilos ko, abangan... So nandun siya, kaya napakaswerte ko. At ang swerte ko rin na siya yung tumulong sa akin, siya yung nag-workshop sa akin. Ang swerte ko sa kanilang dalawa. It was very hard at that time. It was very hard. Yeah. Tapos na, okay na, nagawa na. Nagawa naman. So, Kasi okay nagsishare na. na kasi nung sinabi niya yung paghuhubad ng kaluluwa, parang nung nag-workshop ako sa kanya, that was the time I was about to restart my therapy. Yun yung time na magsisimula ulit akong mag-therapy. So nung win-workshop niya ako, durog ako nung mga panahon na yun. Durog ako pero hindi ko siya na-address. Durog ako pero hindi ko siya nakikita kung gaano siya kadurog. Natulungan nila ako dun sa workshop. Kasi nailabas ko yung mga nasa sa loob ko na nandito lang, hindi ko napapakawalan kasi hindi ko alam kung paano. So natulungan din nila ako. Natulungan nila ako. Kaya mahal ko to kasi lahat sila, kasi hindi ko lang sila nakasama sa professional. Personal talaga yung nangyari sa amin dito sa And the Breadwinner is, kahit yung shooting namin, yung paggawa ko ng pelikula, naging bahagi siya ng therapy ko. Kaya maraming salamat. Ganda. Natapos ko yung pelikula ng napakaganda. I thought we were very successful doing the movie. And also, naramdaman ko na ang successful ko din na nagawa ko yung therapy ko habang ginagawa ko yung pelikula ito. Parang pareho ko siyang napagtagumpayan. Kaya thank you, Lord. Thank you! Alright, before I go back to Jumbo and Daisy, no? Jom, may tanong lang dito na may bardagulan ba with Vice na makikita namin sa movie similar sa trending na kulitan niyo sa Showtime? Parang mas may bardagulan yung dalawa. Si Ate Baby. Talaga? Oo, sila. Oo, on and Malala off. eh. Oo, Pero meron din kami. Oo. Meron din, pero mas yung seryoso. Yung seryoso. Yun yung minsan hindi nakikita rin sa Showtime. Yung paano kami seryoso kami. Oo, tama. Sila Lassie, MC meron din. Kasi si Lassie nakikita namin babardagulan kay ni Vice eh. Kami ni Vice na may bardagulan, pero kami, love. Ay! Seryoso yung namin, yung pag-ibig namin sa isa't isa. Kasi nga mag-asawa sila dito. O diba? Sabi ko sa inyo, comedy to eh. Kasi nga mag-asawa sila. Yung in love kami sa isa't isa, promise. Yung gano'n. Oo, Grabe yun ang naman. Pero malala, yung partahan din malala. Kasi si Lassie, sa Taiwan pa lang, sa trabaho ko pa lang, kasama ko na siya. Kaya yung pamilya ko nakasama ko lang sa Pilipinas umuwi. Pero si Lassie, magmula Taiwan hanggang sa Pilipinas, kasama ko siya. Di ba na-insecure si MC no? Na parang si Lassie ang kasama mo sa mga major Masyado scenes? kasi ako mabigat para sa aeroplano. Hindi, walang ganun sa amin. Yes, wala. At saka nung nalaman niya kasi magkasama sila ni Lassie sa kwarto sa Taiwan, sabi niya, dito na lang ako sa Oo, Taiwan. yes. Ayaw niya. Mas okay. Alright, going back to Jumbo and Daisy, no? Parang ano yung naging inspiration nyo in writing the story to make it relatable? I know the topic is already relatable, pero paano nyo pa yung nilatag? Nung binubuo namin yung kwento, medyo
naging madali for us in a way kasi breadwinners din kami. So, natural na lumabas sa amin yung kwento. I remember, may tinanong si Daisy sa group namin. Sabi niya, bilang breadwinners, what's the craziest thing na kaya mong gawin para sa pamilya mo? So, hypothetical question lang. Tapos, ang sinagot ko, ako, siguro kaya ko magpanggap na patay para makakuha ng life insurance money. Kasi di ba, minsan pag short ka, parang kung ano na yung tumatakbo sa isip mo, pwede ko ba ibenta kidney ko, ganyan, ganyan. Siguro, naggawa namin siyang relatable kasi pinasok namin yung real life experiences namin as breadwinners dito sa pelikula. At saka dun sa mga na-interview namin, no, pinaghalo-halo namin yung mga yun. At yun, nakagawa kami ng isang magandang storya. Ako, simple lang. Pag payday kasi, lagi kaming gipit. So, parang, ano ba ito? Lagi tayong gipit. Ano bang pwedeng gawin? Tapos parang pag ini-enumerate ko, lahat ng napupunta yung lahat sa pamilya ko. Tapos parang eventually, lahat kami may ganong kwento pala. So, nung nagtanungan nga kami over brainstorm ng ganon, na-realize namin, we don't have to go too far. Kasi yung kwento, ayun, sabi ni ate, kami yun, kwento namin yun, kwento na natin lahat yun. So, hindi talaga kami lumayo. As in, parang sa loob tsaka sa labas ng brainstorm room, lahat ng mga taong nakikita namin, naging inspirasyon namin sila. Sa kanilang dalawa, sila pa talaga yung mukhang gibet pag payday. Oo. Parang ang komportable ng mga buhay nila. Parang lahat ng gusto nilang matikman na tikman nila, di ba? Gibet pa yan sa payday dahil. Bread lang to. Bread lang yung kinain nila. Uy, pero ang ganda nun yung payday. Totoo yun. Yeah! Totoo yun. Pinagkakasya mo. At saka yung iba kapag titing ng payday, wala na eh. Kasi ibabayad mo na yun, nagastos mo na yun bago mo pa nakuha. Di ba? Ang tagal mo siyang pinagtrabahuhan 15 days, tapos nahawakan mo lang siya ng ng 15 minutes. Correct. Dumaan nga lang yun ang sabi nila. Argus, ikaw naman! Kamusta? Ka-work si Meme sa first movie mo. Masaya po siyang ka-work. Nakakatawa po siyang ka-work. Pero ang role mo dito is ikaw ang anak ni Mommy Gladys sa ni Daddy Jong. O kamusta sila katrabaho? Ayun. Masaan? Sabi mo naman Po mabait sila ka. maging nanay tsaka po tatay. Kamusta ka-work si Argus? Napaka-cute. Talagang wala, bata. Ganun, natural na natural. At saka talaga, binibigay nila yung best. Silang dalawa ni Kulot, talagang binibigay nila yung best. Kasi nakikita nila na, syempre ginagalingan din ng mga kasama nila. Kaya, ginagalingan din nila dalawa ni Kulot. At saka, alam mo mga bata sila, pero para silang matatanda ang tatalino nila. In fact, naglugulat ako nung sumama sila sa brainstorming. Bigay nga lang ano eh. Pagkatapos ng eksena, pack up, sabi ni Direk, pack up! Pumunta yan sa tent din ni Direk June, sabi niya, Direk, ang ganda ng ginagawa nating movie, pero mas maganda siguro kung ganito, ang dami nilang suggestions. Yung kaya sa kanila. Pati shots ha, sinasabi, Direk, parang mas maganda kung ganito yung shot. Grabe yung Argus at saka Kulot. Oo. Bilis lumaki. Ang bilis. Okay, Kokoy, ito naman, bilang kasama ka sa family ni Bambi in this movie, how was the family dynamic on the set? Ano saan mas masaya? Sa set namin o sa set mo sa ibang pelikula? Charot! Charot! Masaya eh, walang dull moments kasi kahit pa meron kami mga kanya-kanyang temps. Lalo na kapag nasa set na kami. Oo eh. Ano ako eh, tumatawid-tawid minsan. Pero pag nasa set na kami mismo, may kanya-kanyang kwento eh. Actually, wala na natatapos sa kwento minsan kasi magkikwento minsan si Gladys, magkikwento siya. Tapos may ibos sa ganito. Ay, oo nga yung ganito, tapos meron na namang ganito. So, wala natatapos kasi nga lahat may input, lahat parang komportable kasi sa set na. Pero sabi mo, komportable ka sa set, pero sa tent sabi mo, di ba hindi ka komportable? Kasi sabi mo, di ba hindi ka, pag nag-aantay ka, minsan hindi ka makatulog. Kasi feeling niya binibidyo daw siya nila sa pagkakatulog. Oo, di ba? Kasi magkatabi yung kama nila si feeling niya daw binibidyo siya. Kasi tuwing magkakaroon daw siya kina, si Lassie nakatingin sa kanila, kasi tumutuloy yung laway dito. Parang gutom na hindi napapakain ng matagal na. Inuusap ko yung taping chair, gano'n. Dahil komportable ako sa tent. Bibihis nga ako doon eh, wala akong pako. Oo, nabibisi si komportable siya. Ang ayaw niya lang, minsan nagkakapalit sila ng una ni Lassie. Kasi sabi niya, ba't ganito yung una ni Lassie, may mga dugo. Uy!
Yung mga pumutok na tigyawan. Ang sabi, sino kumain ba't may siya sa visit dito? Family oh, family. Family, oh. Hindi ka namin kamag-anak, katrabaho lang kita. Thank you mga boys, salamat. Vice from Hannah Mallorca of Inquire.net. Marami nagsasabi na hindi kompleto ang MMFF kung wala si Vice Ganda. Anong reaction mo dito? Nakaka-flatter naman yun kasi parang gusto nila akong kasama tuwing Pasko. Parang mas normal sa kanila pag nandiyan ako sa pag-Pasko. Parang iba pag wala ako. Yung kaya ang masarap sa pakiramdam kasi yung parang bahagi na talaga ako ng pamilya nila. Yun talaga yung bonus ko eh. Bonus na nakuha ko dito sa pagpasok ko rito sa show business. Yung bonus na para na ako naging miyembro ng pamilya ng napakaraming Pilipino. Bukod sa showtime, yung Pasko talaga, parang bahagi na talaga ako ng selebrasyon ng Pasko ng maraming Pilipino. Kaya natutuwa ako pag sinasabi nila yon. Kaya eto na nga po, gumawa kami ng magandang pelikula para sa inyo. Para sa inyo po talaga ito. Para sa pamilya ninyo. Iikot ba kayo sa Christmas Day? Yes, of course. Alam mo, Wow. trip ko yun eh. Oo. Di ba? Ikot ng ikot. Inaabangan niya ng mga mga manonood, yung pag-ikot nyo. Yung mapa ng SB19, was it your personal choice to have that soundtrack in the movie? Ang talagang unang-unang nakapagsabi niyan, si Chris Gasman. Eh alam ko yung mapa eh, kasi paborito ko yung mapa. Bago pa siya ginamit dito, paborito ko na siya. Napag-usapan na namin yung mapa sa showtime, na-discuss na nga namin. Yung una ko narinig yung mapa, nakakaiyak talaga siya. Kahit yung ibang versions ng mapa, kahit yung pag pinapanood ko yung live performances na merong isang live performance ng SB19 na kinanta nila yun ng mabagal na iyak ako ng iyak, tapos umiiyak din sila dun sa stage habang kinakanta. Sabi ko, napakaganda nun. Kaya nung pinitch yun ni Chris Gasman, tapos narinig na din nilang lahat, walang tanong-tanong na bakit yan ganyan. Ang tanong lang namin lagi yung afford ba natin? Yung gano'n. Kasi syempre, tipid-tips din kami sa mga panahon ito, di ba? Hanggat maaari, di ba? Pero mabait yung SB19. Madali silang kausap. They are very generous. At happy sila, lalong-lalo na si Pablo, na nagamit yung kanta na ginawa niya, yung mapa dito sa pelikula namin. Kasi dream niya pala yun na maging soundtrack ng isang kantang ginawa niya. At ang laki lalo ng iginanda ng pelikula natin dahil sa soundtrack, no? Direksyon. Yes, kasi na-encapsulate niya kung ano yung message ng film. Na-encapsulate niya what it is that we're trying to tell, the story that we're trying to impart to the audience, especially the message. Na-encapsulate ng song na yun. It's both bittersweet, it's parang binibigyan natin ng tribute, di ba? Yung mapa. Pero yung mapa na yan, maiintindihan nila din kung bakit siya mapa din para sa pelikula namin and how we were able to personalize it and make it really an important part of the story. Alright. Okay. Ito, interesting tong question na to. Kasi, my friend, marami makaka-relate dito. It's for siguro kung sino gusto sumagot. Hanggang kailan ka pwede... Kaya sagutin ni Argus yan. Ay, nakakahusay niyang anak na yan. Hanggang kailan ka pwedeng tumanaw ng utang na loob sa pamilya mo? Applicable pa rin ba ang mga katagang nanay, tatay mo pa rin yan kahit toxic na sila sa buhay mo? So I think, isa to sa mga naging debate online, yung until when ka magtataroon ng utang na loob sa pamilya, yung magiging tutulong sa pamilya. So, hanggang kailan? Siguro, who wants to answer? Miss Gladys Reyes, Ito David ko agad. Kinabahan siya. Ano? Ay, off shoulder mo, no? Kung sasagutin. Ako ba? Tanggap na ako. The question pala is from Ken Quinto of Kapamilya Kingdom. Hello? Oo. Sasagot ni Hindi. Gladys yan. Pinaghandaan niya ito. Nagpaselopay nga ng burgundy ngayon Hindi. yan. Alam mo yan. Talagang makintab Diba? talaga. Makintab Deserve talaga ng yung burgundy. Burgundy luma naman. Pero na 90s, paselopay ng Hindi burgundy. burgundy tawag dyan. Ano ka ba? Ako ganun tawag ako. Mahogany ka. Luma yung burgundy. Pero anyway, ako kasi personally, yung pagtanaw ng utang na loob, hindi kasi parang utang na loob ang tawag ko dun eh, di ba? Kasi kung ang pagtanong ng utang na loob, yung dapat ba kailangan habang buhay mo tinutulungan yung pamilya mo dahil pagtanaw mo yun ang utang na loob sa kanila. Pero kasi hindi utang yun eh. Dahil syempre magkakapamilya kayo, di ba? Talaga namang normal dapat na nagtutulungan. Kung sino yung wala, yun ang tutulungan. Kung sino yung meron, yun ang tutulong. So para sa akin, more of, ayoko tawagin na utang na loob, kundi kung masaya ka, kusang loob. Yes, kusang loob.
kung para sa akin, hindi utang na loob, kusang loob. Lalo na kung kusang loob talaga o kusa ka na gusto mo magbigay, masaya ka, nakita mo, marami kang napapasaya sa, hindi naman sa pamilya mo, no? Minsan pati ka mag-anak mo, di ba? Na hindi ka napipilitan, yung kusang loob, masaya ka doon, okay yun. Basta as long as walang namumuwersa sa'yo, di ba? Walang nag-oobliga sa'yo, para sa akin, kahit habang buhay kong gawin yun, kasi kusang loob ko yun. Wow. Thank you for the water. Lalo na pa, lalo na Nagwag pag, yung off-shoulder ko. lalo na pag naiilawan yung burgundy, no? Ang luma. Hindi, burgundy yan. Nakalimutan ko rin tawag dyan. Chestnut, chestnut. Maroon! Something. Ano ka ba? Huwag mong ganyan eh. Color my hair yan. May kasama pang cellophane talaga yun. Hindi, alam mo, makintab talaga ang hair ko, sis. Oo, iba talaga si Gladys. Si Via, I wanna ask you, Si Bia, iba si Bia. Oo naman. Nako, ay We're counting on you, Patalino Bia. yan si Bia. Ang galing, ay Diyos ko. Totoo yan. Ang galing umarte. Totoo. Kahit, hindi mo isipin na, di ba, magmula doon sa mga bold movies na ginawa ni Bia dati. Uy! Hindi siya yun! Hindi siya yun! Iba yun. Oo, iba siya. My God! Natapos yung pelikula, akala ko si Bia Biloso to. Hindi, ano ka ba? Sis, kaya pala nung kinakausap mo siya, parang walang relate sa kanya yung mga Oo. tanong mo, no? Kaya pala, Yung- oo. Pero sabi ko, nagpapasalamat nga ako sa GMA dahil ang dami ng projects na ginagawa, tapos ginawa niya ito. Thank you so much. Alonso, di ba Bia Alonso? Bia. Hindi. Akala ko Bia Pineda. Bea yun, Bea Alonso. Bea Ano ka ba? International yan? Bia. Ano, Broadway nagpe-perform? Broadway, si Oo. Bia. Sa loob. Bea yun. Nalihis na. Meron. Nakakahiya dun sa cellophane. Hindi Hindi kasi. na yung cellophane! Beautiful kaya yun. Normal yan, kasi ang buhok ko. Cellophane ni Julie Encarnacion. O naman nagparelax. Color my hair yan. Ano ba? Dito relax. Natural talaga makintab yung buhok ko. Bawiin mo yan, baka akala nagpapaselo. Uy, wala namang masama sa nagpapaselo, eh? Hindi! Yes! Kasi, dahil normal talaga to. Normal na makintab ang buhok ko. Alam mo, headline yan bukas ang Laki ng issue sa buhok. Cellophane para sa video. Pero yes, Bia. Napakagaling sumagot. Tsaka may issue sa buhok. Parang nga pang-apat na beses na inuulitan, pero ganyan talaga yung buhok. Oh, dali. Magaling yan sumagot. Yes. Yes. Sa UP yan nakatira. Pero magaling talaga Magaling sa sumagot yan. UP girl yan. Yes, sa UP yan nakatira. Tanong mo, Sige na, sige na, Bia. Hanggang kailan? Hanggang kailan daw tatanungin ang utang na loob para sa pamilya? Ay, napakinggan nyo. Ang galing Yes, sumagot. totoo yan. Tama. Dahil Hindi sa Excited UP, ako ah. Wala ka nakausap natin sa Tintin, inabot tayo naman dali sa Totoo yan. Yes. Oo! Ang husay, ang talino, malalim. Malalim. Oo. Sagutin mo, gaano ka hanggang kailan daw tatanungin ang utang na loob? Ay, Excited ako sa sagot ni Bia. Ayan daw sa Excited kalabutan ako. ako. Kinikilabutan din ako. Hindi mo masagot. Kinilabutan ako. Ang daming learning. Bia sa gitna ka sumagot. Wala ba? Sa gitna, di ba? Ganyan dahil. Ay, dahil. Bia! 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 Alam mo, Via, sa email na lang. Via email. Baya yun. Madali na lang po ako nagsesendan ng sa comment section na lang. Baka po siguro doon makapag-ano. Naku, marunong din kumanta yung kumanta ka nga. Yes! Kasi gusto ko lang tanungin ko ano po talagang kulay ng buhok na yan, ng bukas. Burgundy. Ano ba yung tanong kay Bia? Hanggang kailan? Ano ba yan? Wala ka na. I think change question. Anything. Weird question daw, magkano rin binibenta mo dati sa set? Ano ba naman ang kinalok-alok sa amin? di ba? Sa doon, Ulog yung ka. freelance. Ano yung tanong ulit kay Bia? Yung katanong sa'yo. Ayun, Hanggang kailan? I think ang kapal Hanggang na kailan, po. hanggang kailan ang kinang ng selo? Hindi nga sila. Ano ka ba? Normal ano yan? Natural po yan. Ganyan po. Huwag ako nagpapaliwanag. Sa video, ang kinang talaga. Ay, oo, Burgundy, no? Ganyan ka-healthy ako. Grabe yung burgundy. Ganyan Alam mo? ka-healthy ang hair ko talaga. Alam mo,
Gladys, pag nag-trending ang cellophane, alam mo na. Hindi nga cellophane. Gladys! Kasi alam mo yung pinatsuwete ng nanay. Pasalamatan mo yung beauty salon, yung perfect beauty salon. Color my hair to. Ano Grabe. Pati may kuto dati yan si Hoy, Gladys. hindi. Ano mo Pero sabihin? hindi tinanggal yung nanay niya kasi yung kuto, natulas sa dulas na kami, namatay yung kuto. Pia, sumagot ka na! Kapunta na sa buto. Ako yung maitinig ka. Yun talagang kumapit. Via, kanta ka muna, Via. Oh my God, Gladys, may kumakalaban sa iyo. Milo, pumasok ka, Milo. Milo, pumasok ka. Grabe, kumalaban yung buhok ko, Gladys. Milo, makita mo yung buhok ko, Milo. Grabe yung inspirasyon na binigay mo, Gladys. Yan ang tunay. Agad ang paselo, Hindi Milo. ko kaya yung bounce niya. Sige lang, sagutin mo na yung tanong, Via. Sagutin mo, Via. Ay, si Via yan. Via si Via. Sino ba to? Sino ba si Ano ba kasi pumasok dito? Via? Tagal mo sumagot. Next question nga. Kaya, yung media mo naging sitcom na bigla eh. Ganyan po sa set. Ganyan na ganyan po. O ano, sagot ka ba, Mia, o hindi? Sa akin nakakita ng host na suplado mo. Bakit yung host? Pati host ng pikon. Sa akin na lang yun na nasasagot ka ba hindi? Hindi ka... At saka naka-ABS pa yan ha. Paano ba kung taga-ibang network yung magtatanong? Ang sagot ko po ay hanggang kailan? Hanggang forever. Charing. Totoo po ba? Diyos ko, Via. Eh ano po, hindi naman. Kumbaga parang issue po ng utang na loob. It's a cultural thing. Diba? Oh my God! Okay, take note. Take note. First, it's a cultural thing and then... And I think it's about ano talaga, establishing boundaries. Boundaries! Establishing boundaries. Nakita niyo yung hati ng buhok ni Gladys, di ba may boundaries? Parang, Natuloy ka na sa akin. Bakit tayo? Ano ba? grabe yung shot ni Kuya. Sabi ko yan. Bakit tayo? Yung shot eh. Ano ba problema ko? Yung na sinabi yung mukha ko, talaga hati na. Grabe si Kuya, na-adjust yung shot. Yes, establishing boundaries. And lagi nating naaano siya sa sacrificial lang. Yes. Sacrificial lang. Sacrificial The love. more that we sacrifice, that's how we get, parang rewarded lagi pag may sakripisyo. But when earlier on, pag in-establish mo na yung boundaries mo, that this day will be all about me, kahit na hanggang saan tumagal yan, kasi meron kang araw para sa'yo. Yes. Yes. Very well said. Very well said. Tumayo ko tayo. Dahil dyan, ay nako, bibigyan ka ng voucher ni Gladys. Bibigyan ka ng voucher sa color my hair. Kaya PH. Para Oh, libre grabe. siya. Talikod ka, grabe yung blouse. Pang catering. Pang catering. Huwag kang magula! Ay, mag-graduate si Regine Tolentino. Huwag yung reabi ko ha. Ay, Abi, sorry, asawa. Yung asawa mo kasi. Abi, ano na, may sasabihin ka? Hindi, pasalamatan mo yung Hortales. Siya pala. Ah, wala, itis ka. Siya pala gumawa. Abi, akala ko pala ba pinagtatanggol mo ko? Ano to? Sa set ba ganito kayo? Oo. Ah, kaya. Ay, ang ganda na yun. Ako na yung pinagtinipan nila. Umiiyak yung director, hindi dahil sa usay namin, sa ulo. Kasi nasabi ko, kung wala natatapos, ito yun. Wala to. Tapos may isang time na parang lagi may kumakanta sa bawat set. Sabi ko, ba't ganun lagi minsan tayo may kumakanta? Yung pala kay Meme pala, nagdala siya ng sarili niyang May video. video okay ko sa loob ng tent ko. Totoo. Sa totoo po, ngayon parang hingi na kami ng direct sorry, naabuso namin ng kabutihan at kabaitan niya sa set. Naabuso po talaga namin. Kasi seryoso talaga. Di ba? Ikaw nga, first time nagalit ka, di Kaya ba? nga eh. Di ba? Di ba 30 days? Naabuso yung pasensya. Ininta niya yan. Wala ka ng pasensya eh. Ang tagal ng commercial break, yun lang pala yung sagot. Diba? Siya 30 days niyang ininta yun. Pero, paano mo yun minanage, direct? Yes, direct. Paano mo minanage yun? Guys, paano kaya na-manage yun? Guys, paano mo yung minanage? Magagamit na ako ng mic. Hindi na kaya sigaw-sigaro, naka-mic mo na siya. Grabe, ang saya nito. Masaya pero manageable naman. Just like your hair, very manageable, Gladys. You know, very soft and manageable. Oh, it's so manageable. Oy, nakamoy niya Oh, ganyan na na shot mo. Amoy pang kulay mo, nakikinamin niya. Hindi nga. Kapiti ko na. Malapit na. Okay, down to our last two questions, no? I know! No. Ayun na, nag-iwahan mo rin yung last two questions. Sino gusto sumagot?
from Jay of Certified Kapamilya, bilang breadwinner, paano mo binabalanse yung pagmamahal sa pamilya, binubuhay mo, at pagmamahal naman sa sarili mo? Via. Okay, ano po? Total, magaling ka sumagot, di ba? Hindi, like the fact that Ayan, pero Bia. Tsaka tumingin na. Oo, bakit yung galit? Hindi, ang ganda nung ano, it started yung Q&A natin with Vice. Being vulnerable and, you know, parang advocate siya of therapy. And as a therapist, well, ayun po, as a therapist, Mamasahe ka ba? yeah. I sometimes ask hard, moderate, or light. Ano ba babayad naman kami Pia sa Sample siya, Kung, Seth. kung wala na si Argus dito, na iba to ni Chong yung joke na yan. Meron dito kasi si Argus kaya. Yes, Bia. Ayun po, so, ano nga po ulit? Yung paano mo binabalanse? Binabalanse. Kasi ibig sabihin po, yung kailangan, yung burnout po, di ba, sa Pilipinas, usong-uso po yun, yung napapagod ka, nauubos ka. Yeah. Tapos, meron kang, mamanifest na lang yun sa nagiging palasumbat ka, lumalabas sa ibang mga channels na masungit ka, pati pamilya mo nadadamay ng all these things. So, importante talaga na magtitira ka para sa'yo. Para you will, parang revitalize, restart, ganon, rebond. Parang tagline ng salon. Revitalize, recharge, rebond. Kasi Grabe yung shot! Ani talaga yung shot! pag ganun ka, ano, parang Bollywood. Nakakatawa ka, Revitalize! Recharge! Kasi naman revitalize. Napunta sa revitalize. Sa parang yung mukha. You will never, para you'll not run out. Di ba nga pag gas, pag yung sobra kasi, out of outpour of love. So pag kulang ka, half a glass ka, kulang ka, hindi ka makakapagbigay. Or masakit sa'yo pag nagbibigay ka. So mas maganda na puno ka palagi. When you meet your friends, when you have reunion, sa pamilya mo na alam mo may toxic, kapag masaya ka, nakapag-rebound ka, nakapag-massage ka, di ba mas madali yung mindset mo? Bumabalik talaga doon kasi nga salon is life. So parang kapag fresh ka, bago yung pananaw mo sa buhay, okay ka. Pero kapag pagod ka, di ba iba? So yun po yun, there's you have that boundary that you will set, that you will love yourself. Alright, let's ask the endorser. Gladys. Gladys. Ano? Ilang percent daw ba yung ginamit mo sa... Ay, ang ganda kaya sa TV. Tingnan mo, ang ganda Ang kaya. kintab, di ba? Ano? Nakakabwisit ka. Saan kaya yung mukha? Sa ako mo rin mukha. Piling ko pa sa duty, ano sa marap ka? Sinagantihan ako dito ngayon. Sinagantihan ako dito sa... Galit na galit mo sa marap lalo sa akin. Kita mo ba pagkakataon? Nakakatala pagkakataon ngayon. Ano ba yung tanong? Ano? Gladys, paano daw binabalanse yung pagmamahal sa sarili? Bahala na kayo! Kayo na alam na! Gusto, pare-pareho ba tayo? Siyempre, kung makakaalam kung balanse na ba to? Ikaw pala, balanse sa'yo. Ikaw pala, ano malalaki na kayo, no? Gusto, pati ba yung pumuprimahin ko? That was the best answer! Di ba? Pati mo naman kayo kung problemahin niyo pa, di ba? Sa palagay niyo ba kung pinroblema niya kayo, nagkaroon siya ng panahon para makapagparima? Doon pa rin ang ano? Magpa-burger din na celebrate. Ano ba yan? Doon pa rin ang wansak? Di ba? Alam mo, pero tama yun, ha? Di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong problemahin ang problema ng iba. Kasi may sarili kang problema. You have to take time, find time, to deal with that problem and to deal with yourself, your life, di ba? Yung gano'n yun. Para mabalanse, kailangan gising ka. Correct. Gising ka sa kung anong totoong nangyayari sa'yo. At kailangan marunong kang makinig. Makinig ka sa sarili mo, sa puso mo, sa isip mo. At kailangan din, i-acknowledge mo yung katotohanan na dapat marinig ka din. That's why you have to find your voice para marinig ka. Kasi maraming breadwinners ang walang boses. Kaya hindi sila naririnig. Sana, kaya nga dun sa segment namin yung And the Breadwinner Is, natutuwa ako kasi eventually nagkakaroon sila ng voice, nasasabi nila yung gusto nilang sabihin. Tama. Diba? Hindi man masarap sa pandinig lagi, pero kailangan marinig yun eh.
Kasi kailangan nating harapin yung katotohanan at realidad. Kaya, yun, dapat marinig ka at marinig mo yung sarili mo para ano natin kung ano na yung totoong sitwasyon natin. Kasi kung di naman natin alam yung sitwasyon natin, paano natin siya haharapin? Paano natin siya gagawin balance? Ayun lang po. And with that, maraming salamat sa ating cast. Napakasaya. Thank you for making it so much fun.